Good day sa lahat ng nakakapanood ng video na ito. Nahihirapan ba kayong humanap ng domain and range ng rational functions? Okay, so para sa inyo ang video na ito. Okay, pag napanood nyo ang video na to ay masasabi nyong napakadali palang humanap ng domain and range. So ngayon ituturo ko sa inyo yung shortcut kung paano hanapin ang domain and range na halos kaya siya ng within 20 to 30 seconds. Okay. And then after the presentation, ipapakita ko rin naman sa inyo yung kung paano naman ang ginagawa sa school, yung natutunan natin sa school, in finding the domain and range. Okay, so pag nagustuhan nyo itong aking video, sana mag-subscribe at saka i-like nyo yung ating video. Okay, so this is our first task. Find the domain and range of the rational function. Una, ano ba yung rational function? Okay, so ang rational function ay para siyang fraction. Galing siya sa salitang ratio. So dito, meron tayong numerator at saka denominator. Okay. Kung mapapansin nyo, ang numerator is a linear expression. Linear dahil raised to 1 ang kanyang exponent. Yung nasa baba ay 1 din. So, linear expression. So, sa video na ito, ang aking munang ilalagay dito sa ating rational function ay ratio ng mga linear expressions lang muna. Doon muna tayo magko-concentrate bago na natin hanapin ang domain and range na ang numerator ay quadratic expression or ang denominator ay quadratic expression. So doon muna tayo. So ayun, maliwanag tayo ha na ang rational function ay para siyang fraction. At dito makikilala mo ko ito yung rational function kapag ang denominator ay mayroong variable x o kahit na anong variable ang gamitin. So yun ang isang palatandaan na ito ay rational function. Tatandaan nyo, ang denominator ay mayroong variable x. Okay, so ito ay rational kasi mayroong variable x. Rational din. Rational. So ganon. Pagka ang denominator ay may variable, that is rational function. So, ang sabi ko nga sa inyo kanina, ipapakita ko sa inyo ang shortcut dito. Na titingnan nyo lamang at masosolve nyo na agad kung ano ang kanyang domain and range. Okay, panoorin nyo ako kung paano ko kunin ang domain and range nito na binabasa ko lang yung problem.
Okay. So nakita nyo kung paano ko sulatin o alamin ang domain and range. Yung mga matatalas dyan, almost nakita na niya ang shortcut eh. Kahit na hindi ko ipaliwanag, nakita na niya kung paano yun kinukuha yung domain. Okay, ipaliwanag ko lang yung ilang mga mahahalagang detalye tungkol dito sa domain. Ha? Yung nakikita nyo dito na ganitong symbol, ibig sabihin yan, that is real numbers. Okay. Yun ang kahulugan dyan. Real numbers. At itong expression na ito, itong x not equal to 3. Okay? Ang basa dyan ay x is not equal to 3. Yan yung restriction. Ha? Yan ang restriction doon. Kasi dito sa rational function, ang medyo challenging lang naman dito ay yung paghanap ng restricted value of x. Kasi ang rational function, ang kanyang domain ay set of R. Pag sinabi nating set of R, ang ibig sabihin, lahat ng number ay pwede. Simula sa negative number to infinity, negative infinity, hanggang sa positive number, hanggang papunta sa positive infinity. Meaning, simula sa negative number, negative 1, negative 2, and so forth and so on. Positive 1, hanggang positive 100, 1,000. Allowed yun. Yun ang ibig sabihin itong expression na to. Itong sinasabi natin dyan na set of x such that x is the element of real number. Ang basa dito ay set of x such that x is the element of real number. Ibig sabihin noon, sinasabi mo, lahat ng value ay accepted. Lahat ng number ay accepted. Pero sabi ko nga sa inyo, kapag sinabi natin itong rational function, there are some restriction. Katulad dito, ito'y restricted. Ibig sabihin dito, ang restricted value ay 3. Oo, not 3. Lahat ng value, lahat ng number ay accepted. Ang hindi lang tinatanggap ay yung value of 3. Bakit? Kasi dito, pagka itong denominator natin na ito, ang value ng x ay 3. Okay, then, i-forward natin negative 3. Ang magiging answer dito kasi ay 0. Kunwari ito ay 7x plus 10. 7x plus 10. Ang magiging denominator niya ay 0. And that is undefined. So, ang iniiwasan natin dito sa rational function ay yung value of x that will make the denominator equal to 0. Kasi pagka ang denominator ay nag-equal to 0, ibig sabihin that will be undefined. The function will be undefined. So, maliwanag. So dito, as I have said, the biggest challenge that we have to face is to find the restricted value. At yun naman ay madali, ituturo ko rin sa inyo. Okay, so ayun. So nauunawaan na to, babasahin ko lang siya. Yung domain niya, set of x, such that x is the element of real numbers except x equals 3 or where domain is a set of x such that x is the element of real number where x is not equal to 3. Ito naman kanyang range. Okay, set of y such that y is the element of real numbers. Lahat uling numbers ay accepted except negative 7. Okay, another basa. Okay, the range of this function is the set of y such that y is the element of real number where y is not equal to negative 7. So, itong expression na to ay set of all real numbers. Itong after the comma, ito yung restricted number. So, restricted ang 3, restricted ang negative 7 sa range. At yun ang ating tatalakayin. Okay, papaano ba nakukuha yung mga restriction na iyon?
But before that, pagmasdan nyo nga raw ulit yan, naku, nahuli nyo na ba kung papaano hanapin ang range given the rational function? And then at the latter part of the discussion, I will going to present to you the long method which we learn in the school. Ganun ito itinuturo sa eskwelahan. Hindi ito pa shortcut. Pero bakit ko itinuturo sa inyo ang shortcut? This is for the sake of those students who find the topic very difficult. Kasi mahaba yung solution niyan. Pagka ang ginamit natin, natutunan natin sa school. Another thing, magagamit itong shortcut na ito kapag ikaw ay lalaban ng MTAP Math Challenge. Let's say pang contest o kung saan bang competition ng math. Magagamit mo ito. Kasi titingnan mo lang siya tulad ng ginawa ko kanina na nakukuha mo na agad yung domain and range. Okay, so ito naman yung ilan sa aking mga ipapaliwanag uli sa inyo papaano ang ating ginagawa. Okay. How to solve the restricted number. Yung number na hindi pinapayagan. That will make the function undefined. At dito, dun sa domain, dun sa pag hinahanap natin ang domain, ang inyo lang focus ay dun sa denominator. Okay, so ang denominator niyan ay x negative 3. Okay, this negative 3 will be equated to 0. Okay, let us equate that to 0. And then, let us find the value of x. Yung sabi nyo, nililipat. Although sa akin, hindi ko na masyadong ginagamit yung transpose. Ang ginagamit ko dyan yung addition property of equality. Okay, so ibig sabihin, dadagdagan natin siya ng additive inverse, positive 3. Okay, whatever be the number added to the left side of the equal sign should also be the number to be added at the right side of the equal sign. So dadagdagan ko rin dito. Bakit? To maintain the equality. We call it addition property of equality. And then, eliminated, ang natira na lang ay x, and then therefore this is 3. Ito yung kaninang restriction natin. Sabi natin, where x must not be equal to 3. Ayun, ganun lang ang pagkuha ng restricted value. Okay, so kung ito yung restriction, maisusulat natin ang domain. Ang domain ay set of x, lahat ng x. Okay, element of real numbers. Okay. Okay, and then, isasama mo na lang itong restricted na ito. Itong restricted number. Okay, so, eto na siya. Eto na siya. And so therefore, this will be x is not equal to 3. Tulad ng nakuha natin kanina, sinasabi ko sa inyo, tinititigan ko lamang. Ha? Tinititigan ko lamang. And then, pagkuha naman ng range, okay, ganun din ang simula. Lahat ng value ng y. Lahat ng value ng y, ibig sabihin, lahat ng number, ay pwedeng maging value of y. Let's say, negative 1 to negative infinity, positive 1 to positive infinity. Okay, so mga ganon. Okay, so dito, para makuha natin ang restriction, ayan, magagawa tayo. Ibig sabihin, restricted na yan. Ibig sabihin, that number is not accepted to be included in the range of this given function. Okay, linear term, constant. Linear term, constant. Kukunin nyo lang ang coefficient ng linear term. So ito ay, di ba, ito yung 1. Di ba yan? So magkakaroon tayo ng negative 7 divided by 1. So that is negative 7. Ay, negative 7 ang ating restricted value of y. Ganun kadali lang siya. Na mamaya makikita nyo ang pagkahaba-haba ng solution sa yung proper, yung natutunan natin sa school. Ang haba bago makuha ito. Ang haba. Okay. So, that's it.
So, ganon natin siya isosolve ang ating domain at saka range. Para dito, ang pinakamadali pa ay yung range, di ba? Na doon sa mahabang proseso, doon sa natutunan na, ito yung pinakamahaba, yung paghanap ng range. Okay. Okay, so let's proceed to the next one. Sa next one, ang value rito na restricted value ay 11 over 5. Again, sa domain, lahat ng number ay accepted except that particular number that will make the denominator equal to 0. So, dapat wag magsisiro ang denominator. So, papaano natin malalaman yon? We will solve for the value of x. Doon sa denominator, laging denominator ang kinukuha kapag domain. Kung gusto nyo mahanap ang restricted value, kukuhanin yung expression na naandoon sa denominator. So, that is 5x. So, kuhanin natin yung 5x minus 11. Okay, that is the expression at the denominator, linear expression. Let us equate that to 0. Okay, 0. And then apply addition property of equality. Additive inverse. Okay, and then eliminated. So 5x equals 11. Solve x by addition property, by multiplication property of equality. I-multiply natin siya sa 1/5, yung left side saka right side. Okay. O di kaya mas madali, masanay kayo, divided by 5 na lang. Okay. So, cancel. So, x equals 11 over 5. Ayun, kaya nakuha natin yung restricted. Itong value of x na ito, restricted, kasi pag isinubstitute natin dito yan, ang denominator nito will be equal to 0, which the function will become undefined. So, ayun, pag natapos niyo makuha yung value of x, yun ang restricted value of x. Ayun na. So, domain is the set of x such that x is the element of real number. Lahat daw ng number ay accepted except x equals 11 over 5. Or, babasahin ng domain is the set of x such that x is the element of real number where x is not equal to 11 over 5. So, napakadali. And then, to find the range, ayun uli. Ano yung, ang titingnan nyo dito ay yung linear term, constant term, linear term, constant term. Ang tinitingnan lang ay yung linear term. Kukunin ang kanilang exponent. Pag kinuha ko yan, ayan na. That is the restricted value for the domain, for the range. And again, I will show you later kung anong ginagawa sa school. So, ayan. So, ayun na ang ating domain. Lahat ng value, lahat ng number ay accepted except 2 over 5. Okay, basahin natin. Range is the set of y such that y is the set of real number, is the element of real number, where y is not equal to 2/5. So, ganun lang kadali siya. Okay, challenging ba ito? Para naman pagtingin ko agad dito sa 5x, negative 11 equals 0, para naman hindi ko na kinakailangan magpahaba pa niyan. Para bagang alam ko agad na yan ay 11 over 5. Isn't it? Ayun na agad siya. Okay. So let us proceed to the next one. Okay. 8x over 3x plus 5. Kuha nyo na ba kung anong restricted value? Kuha nyo na ba agad doon? Okay, to find the domain, okay, kunin ang expression na naano sa denominator, and that expression will be equated to 0. And then, let us solve for the value of x. Ay, napakadali lang. X equals, okay, negative 5. Yung sabi niyong inililipat, sige na nga. For the sake of this discussion, tanggapin na natin. And then over 3. So this is now the restricted value. Ibig sabihin dito, hindi tatanggapin yung negative 5 over 3
Because once we substitute this value in x, the denominator will be equal to 0. Yun ang mangyayari. So, okay. So, kaya ganito ang naging ano natin. Lahat ng number ay accepted. Lahat ng number ay accepted except negative 5 over 3. Yun ang basa nun. All numbers are accepted except negative 5 over 3. Or, the domain is x, a set of x such that x is the element of real number where x is not equal to negative 5 over 3. Yun ang ating domain. Again, madaling humanap ngayon ng range. Nabaligtad eh. Dati yun ang pinakamahirap hanapin, ngayon siya na ang pinakamadali. Okay, so therefore, ang range natin ay ayun. Ang restricted value, ayun, 8 over 3. Okay, kaya ayun, 8 over 3. Okay, the same way, okay, bakit dito yung naging restricted value ay 0? Okay, kunin ang denominator. Kunin ang denominator. Anong sabi? The expression of the denominator is to be equated to 0. Let us equate that to 0. Okay, divided by 7. Divided by 7. Okay, so x, 0 divided by 7 is 0. Ibig sabihin, hindi pwedeng ang value ng x dito ay 0. Kasi 7 times 0 is 0. That will make the denominator equal to 0. And the expression will be undefined. Or the function will be undefined. So, yun lamang. Okay? So, ayun ang ating domain. Lahat ng x, lahat ng value, lahat ng number ay accepted except 0. Okay? Set of x such that x is the element of real numbers where x is not equal to 0. And then, for the range, yun nga. Nasa na ba yun? So, eto pala. For the range, kukunin lang natin yun. Okay. Ano ba nangyari rito? Okay. So, tama. So, 3 over 7. 3 over... Napakadaling hanapin ng domain at range. Pag magaling kayo dito, wala na kayong problema. Wala na kayong problema. Okay, ito naman yung karagdagan nating sample. Okay, as I have mentioned before, magfo-focus muna tayo doon sa mga linear expressions. Okay, ibig sabihin, ang numerator ay linear expression, yung denominator ay linear expressions. Hindi muna natin tatalakayin ngayon yung quadratic ang numerator, quadratic ang denominator. Or quadratic ang numerator, linear expression yung denominator, and vice versa. For the meantime, doon muna tayo focus sa linear expression muna ang nasa numerator at linear expression din muna yung nasa denominator. Okay, so this is again a function. Okay, so ang ating domain, okay, so madali nang hanapin ang domain niya. Okay, so that is, okay, lahat ng x, lahat ng value of x, lahat ng number ay accepted except the restricted value. Ano nga ang ating restricted value? Yung value of x dito. When that denominator is equated to 0. Again, kaya nyo ba na wala ng papel-papel? Kuha na agad yung restricted value. So the value of x here is, okay, if we will be going to equate that to 0, so eto magiging negative 7 and then over 4. So that is now the restricted value of x. Ibig sabihin, hindi pwedeng tanggapin yan para mapasama sa domain. Lahat ng number kasama sa domain except this number. Okay, so x is not equal to negative 7 over 4. Okay, so yan ang ating domain. Kasi kung ito isa-substitute natin doon, magiging 0 ang ating denominator. And then for the range, okay, ganun din, set of y
such that y is the element of real number. Tapos, titingnan natin ano yung kanyang restriction. Ganun naman lagi eh. Dinudugtungan natin kung ano yung restriction. Ano ba ang restriction? Okay. So, ang sabi ko kanina sa inyo, linear term, kinukuha natin yung kanyang ratio. Oo, para makagawa tayo ng fraction. Dito, kung atin siyang i-visualize sa ganoong concept, okay, so that will be equal to 0x positive 9, 4x positive 7. Ayan ang katulad noon. Ibig sabihin, there is no x. So, 0x. 0 times x is 0. Kaya 9 na lang nakalagay. Therefore, by presenting this, you can easily determine the fraction na coefficient ng x. So that will be 0 divided by 4 equals 0. That's why ang atin ditong restricted value ay y is not equal to 0. Ayun siya. Ganon siya. Okay. And then, ito naman. This is not a rational function. Ano yung sabi ko kanina? It is a rational function kapag ang denominator ay may variable. Ay ito yung walang variable. Therefore, this is a linear function. Ayan. Linear function na siya. Hindi na siya kasali sa ating topic. Linear function na siya. Kasi walang variable sa ilalim. Okay, so pagka ganun, bonus, isama na natin. So, ang domain niyan ay a set of x such that x is the element of real numbers. Ayun. Ibig sabihin, lahat ng number ay accepted. Yan ay applied sa lahat ng linear function. Basta lang ang binigay sa inyo ay linear function. Ito lang lagi ang sagot. And then the range ay, okay, set of y such that y is the element of real numbers. Ganyan din lang yan. Ibig sabihin sa value of y ay lahat ng lahat ng number ay accepted as range. Lahat ng number ay accepted as domain. Bakit? Kung mapapansin ninyo, ang graph ng linear ay ganyan, diretso, straight, at may arrow. Ibig sabihin, walang katapusan yan. Walang katapusan. So, walang katapusan ang value of x. Okay? Walang katapusan ang value ng y. Ibig sabihin, lahat ng number ay accepted value. Permitted value of x. Kapag ito ay isang linear function. Maliwanag? Okay. So ngayon naman ipapakita ko naman sa inyo yung natutunan natin sa school, how to find the domain and range. Ipapakita. And para makita ninyo na, maikumpara nyo na, ay ito nga pala, napaka-alman pala itong ating shortcut. Okay. Okay. So halimbawa, ito yung problem. Ganito yung ginagawa natin sa school. Yung hindi shortcut. Okay. Una, hahanapin natin ang domain. Okay. Okay. To find the domain, pareho lang yung kanina. You will find the restricted value or the value of x that will make the denominator equal to 0. So, ganito lang gagawin natin. 5x negative 11. Okay. Equate that to 0. And then, okay, add addition property of equality. Kung anong inilagay, idinagdag sa left should also be added to the right of the equal sign. Okay. Bakit tayo nagdagdag ng 11? To eliminate negative 11. So that is eliminated. So that is 5x equals 11. So, therefore, applying multiplication property of equality. Okay. Okay, cancel. So, x equals 11 over 5. Okay, we find now the value of x. The value of x is 11 over 5. Hindi natin ito pwedeng tanggapin as part of the domain.
Kasi, pagka ito'y isinubstitute natin dyan, the denominator will be equal to 0. Okay, so ayan, solve na ang domain. So, the domain is a set of x such that x is the element of real number where x is not equal to 11/5. Ayan ang ating domain. Okay? And now, atin namang solvein kung papaano naman ang pagkuha sa range. Okay? Ito yung sasabi kong pagkahaba-haba. Okay. So, change f of x to y. Simply because y is equal to f of x. Bago na natin ipaliwag sa ibang mga lesson natin yan. Basta ang y is equal to f of x. Okay. So, change f of x to y. And then, 2x, negative 9, 5x, negative 11. And then, perform cross multiplication. Okay, gawin natin silang parehong fraction. So, meron siyang denominator na para-pareho silang fraction. Imo-multiply nyo yun doon. Imo-multiply nyo. So, that will be 5xy. Okay, y times negative 11 is negative 11y. Okay, and then, ang natira na lang dito ay 2x negative 9. Okay. Ang ginagawa natin ay solve x in terms of y. Solving x in terms of y. Para baga ito sa paggagawa ng formula na nilalaro natin ang formula. Okay. So ganito rin yon. Ganito rin yun. Dati kanina, y anaan dito. Dito naman ngayon, ang ilalagay natin sa left side ay yung x. Yun ang ibig sabihin ng solving x in terms of y. Okay, let us continue para maunawaan nyo sa sabi ko. Okay, ito'y may x. Ilalagay natin dito yung sa left side. Lahat ng may x sa left side. Okay, so ito'y, matitira yan, 5x, y, and then negative 2x. Equals, okay, ito ilipat natin doon, positive 11y, negative 9. Okay. And then, para masolve natin ang x, sabi doon, solve x let us factor out x. Kasi meron silang common factor ang x. Okay, so ilabas natin yan. So, pag inilabas ko yung x, parang 5xy divided by x, ang natira na lang ay 5y. Ayun, yun na lang natira. And the negative 2x divided by x ay negative 2. Okay, ayun. Equals 11y minus 9. And then, i-cancel itong linear expression na to. Okay, para ma-solve natin yung x. So that will be 5y minus 2. Another ay 5y minus 2. Okay. So, cancel yon. Ang natira na lang ay x equals 11y minus 9. And then, 5y minus 2. Eto na yung, dito tayo kukuha ng restricted value. Kung paano ginagawa natin sa paghanap ng restricted value ng domain, ganun din ang gagawin natin sa paghanap ng restricted value of y. Kasi ito'y y na. Kanina naman kasi x, kaya domain. Ito'y y na, kaya ito ay range. Okay, paano mahahanap? Okay, kunin ang denominator, 5y minus 2, equate that to 0. So, that will be 5y equals 2. And then, divided by 5. Okay, cancel. So, y equals 2/5. Ito na yung restricted value para doon sa bumuo doon sa range. Ayun. Do you get it? As simple as that. Magagaganito ka pa ba? Na pagkahaba-haba. Ay kung contest,
pabilisan. Ang question nga sa mga easy question good for 15 seconds lang. Walang bawal ang magsulat sa papel, bawal magdudot sa mesa. Sasabihin mo na, pag alam nyo yan, madali nyo na lang makukuha. Okay? Sana nagugustuhan ninyo, ha? Sana nagugustuhan nyo yung flow ng ating paghanap ng domain and range. At sa susunod kong video, ipapakita ko naman sa inyo paano ang shortcut pag mag-graph ng parabola. Okay, ipapakita ko rin ang shortcut yung paghanap ng inverse function. Let's say this is the function. Hahanapin natin yung inverse niya in a short way. Shortcut ulit. So, abagan nyo yun sana. So, sana you subscribe para you will be notified. Please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ilalabas kong mga video. Thank you very much. Pero di pa tayo tapos. Okay, final nating sasagutan. Okay. Atin muna itong solve na before we end our session. Okay. Tulungan nyo ako. Kahit nanonood lang kayo, sumabay kayo, tingnan nyo kung tama yung iniisip ninyo. Okay? So, let us find the domain and range. Okay? Paki-comment below kung naintindihan nyo, ha? Doon sa comment section. Okay? So, domain. Okay. Okay. X. Set of X. Set of X is the element. Lagi nyo ng una. Set of X such that X is the element of real number. Ilalagay ang restriction. Where? Okay. So, ano yung restricted? Okay. Ano yung restricted? So, that is 5 over 2. Okay. So, that is our domain. And then, our range is set of Y such that Y is the element of real number. Okay. Ganyan lahat kasi lahat ay acceptable. Pero merong isang restricted. The Y value should not be equal to. Okay, tama kayo. That is 7 over 2. And then, dito naman, our domain ay set of X such that X is the element of real numbers. Okay, ano ang restricted value? Restricted value. Tama. It should not be equal to 11 over 6. And then our range, okay, set of Y such that Y is the element of real number where Y should not be equal to, tama kayo, ayun, 7 over 6. Okay. And then dito naman, domain. Okay, yun ulit ang umpisa. Okay, so lahat ng number ay accepted except, okay, 0. Okay, 0. Not equal to 0. And then our range is set of Y, element of real number. Okay, alin ang restricted value of Y? Okay, siyempre alam nyo na. Okay, Y should not be equal to 7 over 4. Okay, and then the last, our domain ay set of X such that X is the element of real number except, okay, ang hindi tinatanggap, okay, should be positive 6. Okay, ayan. And then our range is equal to, okay, set of Y such that Y is the element of real number except, okay, ang hindi, ano nga ulit ito? May linear term ba? Wala. So, ang mangyayari ay 0. Ano ang coefficient? 1. Okay, 0. Divided by 1 is 0. Ayun. Kasi walang linear term. Okay, so that.
Ganyan kadali ang paghanap ng domain and range. So thank you again for your support. At sana abangan nyo yung susunod kong videos. Ito ay mga shortcut lahat talaga. Okay, paghanap ng pag-graph ng parabola, ang paghanap ng inverse nito, inverse function yan na napakahaba din. Ipapakita ko sa inyo how we can solve it in the easiest way. Segundo lang. So siguro pumapayag na kayo sa sabi ko kanina na ang paghanap ng domain or range ay maximum ng 20 seconds. Okay, maybe you are agreed. Maybe you agreed. Okay, so thank you very much.